Hebreo Kabanata 2. Kung gayon, ay nararapat nating pagukulan ng mas masikap na pakikinig ang mga bagay na narinig na natin, baka sa anumang panahon ay mahayan nating silang mawala. Pagkat kung ang salitang sinalita ng mga anghel ay matatag, at ang bawat paglabag at di pagtalima ay tumanggap ng isang makatarungang kabayaran ng gantimpala. Paano tayong makakawala, kung pinababayaan natin ang napakadakilang kaligtasan, na sa una ay sinimulang salitain ng Panginoon, at pinagtibay sa atin nilang nakarinig sa Kanya. Ang Diyos din naman ay nakikisaksi sa kanila, kapwa ng may mga tanda at mga kababalaghan, at ng may iba't ibang himala, at mga kaloob ng banal na diwa, ayon sa kanyang sariling kalooban. Pagkat sa mga anghel ay hindi niya ipinailalim ang sanlibutang darating, na tungkol dito ang sinasalita namin. Ngunit ang isa sa isang tiyak na dako ay nagpatotoo, na nagsasabing, ano ba ang tao, na ikaw ay maalalahanin sa kanya? O ang anak ng tao, na dinadalaw mo siya. Ginawa mo siyang isang mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, at inilagay siya sa ibabaw ng mga gawa ng mga kamay mo. Inilagay mo ang lahat ng bagay sa pagpapailalim sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkat doon na inilagay niya ang lahat sa pagpapailalim sa ilalim niya, ay wala siyang iniwang hindi na ilagay sa ilalim niya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikita na ang lahat ng bagay ay inilagay sa ilalim niya. Ngunit nakikita natin si Jesus, na siyang ginawang isang mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel dahil sa pagdurusa ng kamatayan, ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay makatikim ng kamatayan dahil sa bawat tao. Pagkat ito ay nababagay sa Kanya, naukol sa Kanya ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay, sa pagdadala ng maraming lalaking anak sa kaluwalhatian, upang pasakdalan ang kapitan ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Pagkat kapwa siya na nagpapabanal at sila na pinapabanal ay lahat sa iisa, pagkat sa dahilan nito ay hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Na nagsasabing, isasaysay ko ang pangalan mo sa mga kapatid ko, sa kalagitnaan ng simbahan ay aawit ako ng papuri sa iyo. At muli, ilalagay ko ang pagtitiwala ko sa Kanya. At muli, masdan ako at ang mga anak na ibinigay ng Diyos sa akin. Yaman nga na ang mga anak ay mga kabahagi ng laman at dugo, siya rin naman sa katulad na paraan ay kumuha ng bahagi mula doon rin, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa siya na may kapangyarihan sa kamatayan, iyon ay, ang dyablo. At sagipin sila na sa pamamagitan ng pagkatakot sa kamatayan ay napailalim sa pagkaalipin sa buong buhay nila. Pagkat sa katotohanan hindi siya kumuha patungkol sa kanya ng kalikasan ng mga anghel, kundi kinuha niya patungkol sa kanya ang binhi ni Abraham. Kaya nga sa lahat ng bagay ay kinailangan ito na siya ay maging katulad sa mga kapatid niya, upang siya ay maging isang maawain at matapat na mataas na pari sa mga bagay na patungkol sa Diyos, upang gumawa ng pagkakasundo patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Pagkat dahil siya mismo ay nagdusa na tinutukso, ay kaya niyang saklolohan silang mga tinutokso.